Okay, sa puntong ito, pag-usapan po natin ito, no, dahil binubuo na raw nila na vote as Representative Toby Tiangco ang isang independent block. So kung meron sa Senado o meron din sa actually wala pala sa Senado, no, minority na lang pala, wala na si Riza. So independent block sa Kamara na suportado pa rin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos pero may sariling panindigan. Para talakayin yan, makakausap natin si Representative Toby Tiangco. Good evening, Kong. Yes, good evening, Chiki. Yung tinanong natin, Mase, kanina, reaction niya dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA about dun sa budget na kung sakali hindi po mag-a-align sa National Expenditure Program, itong mga nasa GAB ay, isasoli niya. Reaction po ninyo doon, kahit pa daw po reenacted budget. Yes, ako'y tuwan-tuwa dun sa statement na yon dahil nakita naman natin yung 2025 budget, no? Kung ano yung naging problema, lahat naman ng mga tao o karamihan sa mga tao sinasabing masama yung budget na yon. Ang description nga nila is that it's the most corrupt budget, di ba? So, kung ganun lang din ang mangyayari, mas mabuti pang ibalik niya sa Kongreso. Ang ibig sabihin niya po nun is legally i-veto, no? So, pag vinito yung budget, yan po ang epekto nun. Ibabalik po sa Kongreso. Kung kanina, no, nakita po kita sa isang interview, may mention po kayo na small committee. Kasi Yes. we're talking about the budget na, no, parami nga nagsasabi, nananawagan na open BICAM, no? Pero ang sabi po ninyo dun sa interview nyo, bago pa man dun sa BICAM, merong dadaan muna dito sa small committee. Anong nangyayari exactly sa small committee po, Kong? Okay, ganito po yan, no? Di ba po, ang budget nag-emanate sa House. Ibig sabihin, nagsisimula yan sa House at ipapasa namin dapat on third reading bago po siya mapunta sa Senado. Okay? So, yung BICAM naman, sinasabi lang yon. Bakit ko ini-insist yung small committee? Kasi yung BICAM, mangyayari lang yon pag naipasa na ng House of Representatives yung version namin ng budget at ipinasa rin ng Senado yung version nila ng budget, no? Lahat naman ng batas na ginagawa na may disagreeing provisions o may mga provision na magkaiba doon sa version ng Senado at version ng House of Representatives, yan po ang binabaycam. Kasi kung pareho po yung version na pinasa, wala na pong BICAM. Okay? So, next po. So, ang mangyayari po niyan sa second reading, pag in-approve po namin na second reading, lahat po ng batas na ginagawa namin, pagkatapos magpresenta nung chairman o nung author nung kanyang committee report ay pagdidebatihan po yan. Di ba? Nagkakaroon ng tanong, nagkakaroon ng interpellation. Pagkatapos po ng interpellation, pag naisara na lahat yung period of interpellation at lahat ng gusto magtanong ay nakapagtanong na, ang susunod po dyan is yung period of committee amendments. So sasabihin po ng chairman ng committee kung ano yung proposed amendments. Okay. Sumunod po dyan sa lahat ng batas po na ginagawa namin, ay susunod po dyan is yung period of individual amendments. Ibig sabihin, hindi po galing sa committee yan, galing po sa kahit sinong congressman na nasa plenaryo, pwede niyang i-propose yung kanyang amendment, no? So, itatayo yung isang congressman, sabihin niya, ito po yung aking proposed amendment. Tapos sasabihin po ng sponsor o ng committee chairman kung tatanggapin yung amendment na yon o hindi. So, ganyan po sa lahat ng batas na ginagawa namin. Okay, ang practice na dapat ihinto is kasi dito sa budget, ang ginagawa po dyan, sasabihin, we will accept committee amendments. Pagkatapos po ng committee amendments, sasabihin, we will form a small group to accept the individual amendments. So, magpo-form. 4 na tao lang po yan. 4 na tao lang po yung small group na yan. I-assign na sila po ang tatanggap ng individual amendments after maaprubahan namin on second reading. So, ang sasabihin, maggagawa ng small committee of 4, tapos aaprubahan namin on second reading.
So, ibig sabihin, parang binigyan mo ng blankong cheque yung apat na tao na yon na baguhin yung budget. Kasi pagkatapos namin mag-second reading o approve on second reading, di ba may break kami. So, pagbalik namin, excuse me, makukuha na lang namin yung kopya ng budget at makikita kung yung amendments doon ay kung ano yung mga amendments doon. So, ibig sabihin, kahit makita mo after, hindi ka na pwedeng bumoto against it kasi nakaboto ka na. Di ba? Di dapat unahin talaga yung individual amendments isa-isa bago botohan. Hindi pa pwedeng bibigyan mo ng blanket authority yung apat na tao na magdesisyon. So, yun, sikreto yun. Wala namang minutes yun. So, sila lang magdidesisyon. Apat na tao lang, isipin nyo magdidesisyon para sa individual amendments na ipropose. Kasi halos lahat naman ng congressman magpropose yan ng amendments. No? For example, gusto mo na amendahan ng budget nitong isang ahensya. Siyempre, hindi naman pwedeng lakihan yung budget, di ba? Pag sinabing budget kasi po, kung 100 piso, for example, linitan ko lang para mas madaling paliwanag, hindi mo pwedeng lakihan yung budget. Hindi mo pwedeng sabihin dapat 150. Sorry, ina-asthma ako. Okay. Parang napagod na si Kong. Hindi, ina-asthma lang. Pag sinabi mong 100, so ililipat mo. Sasabihin mo, gusto kong kumuha dito sa ganitong lugar, ililipat mo dito. Di ba ganyan nga po yung nangyari sa ano? Yan yung nangyari din doon sa BICAM, di ba? Yung tinanggal doon sa, thank you, tinanggal doon sa PhilHealth, binawasan yung education, dinala naman sa ibang ahensya. So, ganun din po ang nangyayari pag dating doon sa small committee na yun. So, Pero, bakit naman apat na tao lang binibigyan natin ng kapangyarihan? At number two, wala naman minutes yun. Sige, hingin nga natin yung minutes kung ano nangyayari last budget. Wala yun. wala tayong idea. Tapos, i-open mo yung BICAM. Dito, kung in-open mo yung BICAM, nalampasan mo itong proseso to na hindi open to the public. O sige, kung gusto nilang apat na tao lang, o di i-open din nila to. So, transparency all throughout ang panawagan Yes, ng di ba hindi Congressman naman Toby. pwedeng one step lang ang transparency. Pero, sir, paano mangyayari nito? Paano natin mapapalitan yung internal guidelines pagdating dito sa budget? Are you going to propose Hindi po this? internal officially? guidelines yan. Oh, yes. Go ahead It's po. a motion. I move to form a small committee. So, dapat talaga i-object yan. Pero, bakit pa kailangan i-object? Di ba? Wag na nila i-present yung motion na yun. Hindi naman magagawa yung small committee, di ba? Kaya ako naman ngayon lang, kaya ako rin-raise up to ng ganitong kaaga. Kasi baka ang sasabihin later on, kulang na ng oras, di ba? So, mas mabuti na mapag-usapan na ngayon at malaman na nila para kung tatanggapin naman nila, hindi na pwedeng maging excuse later on yung kulang yung oras kasi ngayon pa lang mag-adjust na kami ng oras, di ba? If we have to work longer, then we will have to work longer. So, para lang transparent yun. Kasi kung small committee lang, hindi transparent yun eh. So, ibig sabihin, sir, hindi pala siya part ng internal guidelines. Ito Oh, ay hindi- parang motion lang. It's actually an exemption from our rules. Yeah, Kasi yeah. namin is committee amendments, individual amendments, second reading. Dito po, yung gumagawa ng small committee, dahil dito nga lang yung ginagawa sa budget, yung motion na yon ay ine-exempt itong, iniiba yung rules para lang dito sa budget. Di ba po? Pero I wonder, sir, kasi kung ganun lang pala siya, paano natin mapipigilan yung ibang mga members ng Congress to do that? Yung sinasabi natin na baka mamaya may mag-file na naman, sabihin na naman na na mag-form na naman sila ng small group. How can we stop them? Parang gentleman's agreement lang bang mangyayari dito, Hindi, sir? hindi. So sabi ko nga, sila naman mayorya, di ba? Independent na kami. So if they do not present that motion, ang mangyayari is talagang dapat individually you will present your amendment. Ngayon, if they present that motion, ang problema niyan, of course, we will object. Hindi ko alam kung kasi kung they present that motion, ibig sabihin, hindi naman i-present yung motion na yan kung wala silang numero, di ba? Pero kung sinasabi ko kung seryoso at talagang sincere na gusto na may transparency, what's the use of the small committee? Ang sasabihin lang dyan is kasi kulang sa oras. I-adjust nga natin yung oras, di ba?
Oo. Kung itong apat na tao sa small committee, how are they usually chosen? Or sino usually yung uupo doon, itong apat na to na magdedesisyon? I-elect nung kung sino yung nag-act. Kasi di ba, ang magpe-present ng motion na yon is kung sino yung naka-acto na majority leader at that time. Okay? Kung sino yung nagsasalita sa floor at that time, no? So, sasabihin niya, kung sino man yung acting majority leader at that time, sasabihin niya, I move that we elect blah, blah, blah to the small committee. In the past two, tinignan ko yung records, in the past two budgets, so yung 2025 budget tsaka 2024 budget, ang inelect dyan is the chairman of the Committee on Appropriations, the senior vice chair of the Committee on Appropriations, the majority leader, and the minority leader. Apat. Okay, malinaw po. Sir, medyo kakambyo lang ako ng bago tayo maubusan ng oras kasi balita namin plano nyo daw na bumuo nitong independent block. Pakapaliwanag para po ba saan ito? Ano po yung objective? Bakit meron independent block tayong napapag-usapan? Hindi kasi nga hindi kami nagboto doon sa nanalong speaker, so hindi kami majority. Mas gusto na rin namin kami na independent kaysa sumama doon sa minority. So, kaming tatlo, si Kong Duke, si Kong Albi, nagkakaisa naman kami ng layunin. So, kami mag-perform ng independent block para tatlo kami magtutulong-tulong. Ano po ba yung layunin na sinasabi ninyo dito, sir? Hindi, and first and foremost, as of this day, ang pinakamahalagang tatalakayin kasi natin is after the SONA is the budget, di ba? The annual budget, no? Yearly naman ganyan. But it's important this year kasi nga dun sa nangyari dun sa 2025 budget. At sinabi ko nga, yan nga yung dahilan kung bakit hindi ako bumoto sa speaker. It's because of the 2025 budget. So gusto namin siguraduhin itong 2026 budget kung ano man yung mga pagkakamali doon sa 2025 budget na hindi na po maulit. But why independent block? Bakit hindi po kayo sasama sa minority? Hindi rin naman kayo bumoto doon sa House Speaker? There are reasons that mas gusto namin maging independent. And this is not the first time kasi mag-independent ako eh. It's not easy. Pero pang-apat na beses ko na to independent. So mahirap pero But that doesn't mean you will not support the Marcos administration. I mean you were the campaign manager. No. In fact, yung kaming tatlo naman ay supportive sa PBBM administration. At kaming tatlo, di ba? But even the majority supports PBBM. But why did that happen? Why did they allow it to happen in the 2025 budget? So we will make sure that it doesn't happen. Di ba? Nakita naman natin yung sinabi ng presidente, di ba? Kong, you've openly criticized si House Speaker Martin Romualdez pero talagang supportive kayo sa Marcos admin, no? How's your relationship with the House Speaker po? Like when you see each other? I don't know, maybe cordial, but ang sinasabi ko lang naman, I'm not criticizing him, I'm criticizing how he is running the House. Diba? Katulad yung sinabi ko, totoo naman yung sinasabi ko, which they denied, no? Kung gusto nila, magpakitaan kami ng ebidensya. Yung sinasabi ko is yung mga social services, AICS, AKAP, TUPAD, MAIP, CHED. Di ba dapat pag in-approve namin yan, nakalodge yan sa department, di ba? Dapat hindi namin yan rene-request sa Office of the Speaker. Pero ang nangyayari dyan, pag ubus na yung naipasok mo sa budget for the additional, mag-request ka doon sa portal ng Congress, mag-request ka sa Office of the Speaker. At doon ka magre-request para magbigay sila sa go signal sa departamento na i-release yung pondo mo. Ang sabi niyata ng spokesperson is it's just an endorsement to, hindi ko alam kung ano reason. Bakit kailangan i-endorse? Efficient naman yung mga cabinet secretary, di ba? Because without that, hindi ma-release yung pondo mo. So they have
Sila magdidesisyon kung magkano. If you are naughty, hindi ka sumunod, pwede kang hindi bigyan, di ba? So, yun yung tool para mapasunod yung mga congressman. Siyempre, lahat naman ng congressman kailangan gusto matulungan yung mga constituents nila, di ba? So, para lang matulungan yung constituents nila, they have to follow the orders of the speaker kasi ayaw mo naman na masiro yung mga constituents mo, di ba? Ngayon, sasabihin lang, de-deny nila yan, o sige, magkita kami, pakita ko yung ebidensya. Isa na lang, Kong Toby, medyo simplistic ito after reading. It's not personal between me and him. Okay. We just don't agree on how things are being done. Tsaka yan, pinagbawal yan ng Supreme Court doon sa PDAF case, di ba? Nung dineclare unconstitutional yung PDAF, ang sabi doon is wala dapat post-intervention ang Congress kasi tapos na sa amin, di ba? Tapos na sa legislative branch, nasa executive branch na. So dapat walang intervention. Kong Toby, baka kasi ikaw makapag-enlighten nitong yung simplistic na pag-iisip ng mga kababayan natin na hindi alam yung buong proseso ng budgeting at yung pagpasa ng budget. Kahapon kasi sinabi ng Pangulo sa kanyang speech na hindi sa takot na mag-reenact ng budget for 2026 i-reenact yung 2025. Ang concern ng ilan sa mga nabasa ko kaninang umaga sa mga reaksyon ng mga netizen ay paano yun? Di parang kung ano yung naging mga kickback at saka yung mga kinupit from the year before, baka ganun din ang mangyari. Posible ba talaga yun? Okay. Hindi kasi yung reenacted budget. Okay, for example, ano ibig sabihin ng reenacted budget? Kung ano yung amounts last year. Eksakto kung ano yung budget last year. Yun ang magiging budget this year, di ba? Kaya niya sinasabi yun is because walang mapapagawang proyekto. Kasi kunyari, ang sabihin natin, ang title ng proyekto, di ba? Ang title ng proyekto ay pagsisemento ng, let's say, pagsisemento ng EDSA from Makati to Quezon City. Since nagawa na yun this year, pag reenacted budget, hindi mo na pwedeng gawin next year, di ba? Ang magagawa mo lang doon, pasweldo sa tao, yung mga serbisyong gano'n. Copy. Malinaw. Okay. So, yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin kasi ng reenacted budget, okay, di ba pagkatapos namin ipasa, pagkatapos mag-bycam, papadala po yan sa Pangulo, di ba? Pag veto ng presidente yan, ibabalik sa House, sasabihin na, hindi ako agree dito sa budget na to. So, pag hindi binalik ng House, hindi ng House, ng both Houses, which is the House of Representatives at ng Senate, hindi na ibalik sa Pangulo yon at naiwan sa kanila, ang mangyayari doon, pag umabot ng January 1 na walang approved budget for 2026, doon po papasok yung reenacted budget. So there is a risk pag vinito niya na magiging reenacted, but it doesn't automatically mean na pag vinito niya ay magiging reenacted because yung Congress, yung House of Representatives, tsaka yung Senado, still has a chance to revise it kung agree sila sa gusto ng presidente. Pangulo. Pero kung hindi, doon magkakaroon ng stalemate, doon magkakaroon ng reenacted budget. Okay. Sige po. Thank you very much, Representative Toby Tiangco, and good evening. Maraming salamat sa inyong oras po. Salamat ko. Okay, thank you.